Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Kampo ng sinalakay na Misamis Oriental Steel Plant, dokumentado ang 70 ikinulong na manggagawa. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Nanindigan ng Philippine Sanja Steel Corporation na may mga kaukulang dokumento na hawak ang mga empleyado nilang Chinese national. Ayon kay Attorney Julia Chu, bahagi ng legal counsel ng kumpanya, handa silang ipresenta ang mga naturang dokumento sa mga otoridad. Hindi lamang umano ito na ipakita noong salakayin ng mga otoridad ang planta dahil nakatuon umano ang operasyon sa pagkumpiska sa mga umano'y radioactive material. Actually po, lahat ng workers po ng Sanja, may mga alien employment permit naman po sila, may work visas po sila. And actually, ang ginawa po ng legal team namin is kinumpile po namin lahat ng documentation na po yun para i-present po sa authorities, para po makita nila kung tama po yung sinasabi namin na documented po yung mga workers ng Sanja. Bukod dito, may report din mula sa Department of Health na nagnegatibo naman sa mga sintomas ng radiation exposure ang mga Pilipinong empleyado ng kumpanya. Itinanggi rin ni Chu na ang mga Pilipino lamang ang exposed sa radiation at iginiit na iisang lugar lang ang pinagtatrabahuan nila ng mga Chinese national. Sa ngayon, naghain ng motion sa korte ang Sanja para palayain na ang 70 inarestong Chinese national at para buksan na muli ang kumpanya. Kasalukuyan na nagsasagawa ng mga kilos protesta ang mga manggagawa ng PhilSanja dahil tigil operasyon pa ngayon ang naturang pasilidad. Mula aniya noong maaresto ang mga tauhan nila hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin silang natatanggap na kaukulang charges. Binigyang diin naman ni Chu na kung sa usapin lamang ng kaligtasan ng kanilang mga empleyado ay handa silang makipagtulungan sa investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ang Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, mga alegasyon ng umano'y hidwaan sa pagitan ng militar at ni Pangulong Marcos Jr. pinabulaan ng AFP. Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang kumakalat na mga pahayag sa ilang Chinese platforms hinggil sa umano'y severing of ties o lumalalang ugnayan sa pagitan ng militar at ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ang insidente ng barilan sa Senado. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippines si retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang naturang mga pahayag ay bahagi ng malicious influence operations na naglalayong lumikha ng pagkakawatak-watak kahit wala namang umiiral na hidwaan sa hanay ng militar. Binigyang diin ng AFP na nananatiling propesyonal at matatag ang kanilang katapatan sa konstitusyon at sa Commander-in-Chief na si Pangulong Marcos. Hinimok din ng AFP ang publiko na huwag maniwala sa mga mapanirang kwento ng China, at sa halip ay beripikahin ang mga impormasyon mula sa mga awtoridad. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.